Humanitarian assistance para sa mga pamilya at individual na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon at mga bagyo, ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, Disaster Response Management and OSA Concerns Assistant Secretary at tagapagsalita ng DSWD. Asik Irene, sa kabuuan po, gaano po kalaking halaga na po ng humanitarian assistance ang naipamahagi ng DSWD sa mga apektado ng pag-alboroto ng Kanlaon? Magandang umaga, Asik Wen. Magandang umaga din, Ma'am Nina. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Batay po sa pinakahuling tala ng Department of Social Welfare and Development, mahigit 15.9 ang financial assistance under the Assistance to Individuals in Crisis Situation ang naipamahagi na po ng ating ahensya sa mga naapektuhan ng pag-alboroto nga po ng Mount Kanlaon. Karagdagan po dyan, nakapagpahatid na rin po tayo ng mahigit 17,000 na mga family food packs bilang inisyal na tulong at augmentation sa mga lokal na pamahalaan para nga po matugunan yung pangangailangan po ng ating mga kababayang naapektuhan. So sumatotal po, mahigit 37.9 million worth of humanitarian assistance na po ang atin pong naipahatid. At sa kasalukuyan, patuloy pa rin po tayong nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para anuman pong mga karagdagang tulong na kakailanganin ay atin pong maipapahatid. Asek, ilang pamilya na po ba ang apektado ng aktibidad ng Bulkang Kanlaon sa ngayon? At ano na pong assistance ang natanggap ng mga pamilya dito, lalo na doon po sa mga inilikas? Tama po iyan. Minomonitor nga po ng DSWD yung mga pamilya at mga individual na napektuhan ng pag-alboroto ng Mount Kanlaon. Sa kasalukuyan po, meron tayong monitor na 23 affected barangays na kung saan meron pong 17,279 na mga apektadong pamilya or an equivalent of more than 57,000 na mga kakatao. Ang apektado nga po ay na Negros Occidental and Negros Oriental, particularly in Bago City, La Carlota City, gayon din po sa Pontevedra, sa Canlaon City, sa La Castellana, gayon din po sa Moises Padilla, the under naman po ng Negros Oriental. So gaya nga po ng nabanggit ko, ang DSWD ay nakapagpahatid na po ng mahigit 37.9 na milyon na worth of humanitarian assistance. Ito po ay sa pamamagitan ng mga food packs and non-food items and gayon din po ng tulong pinansyal under the Assistance to Individuals in Crisis Situation. Asik Irene, sa ngayon po, ano naman po yung paghahanda ng DSWD sakaling magkaroon ng phreatic explosion ng Bulkang Kanlaon? Ano-ano pong mga lugar o barangay ang nasa priority list ninyo sakaling mangyari ito? Well, ang Department of Social Welfare and Development, unang-una, patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, particularly dito sa Bago City, sa La Carlota, sa Pontevedra, sa La Castellana, sa Moises Padilla, at gayon din po sa Canlaon City. Ito pa talaga yung mga binabantayan natin mga lugar sapagkat sila po yung nakapalibot dito nga po sa Canlaon Volcano. And gayon din po, gaya ng nabanggit ko, na nakikipag-coordinate tayo sa mga local government units and likewise doon sa Office of the Civil Defense. Nang sa gayon, ma-determine po natin kung ano pa yung mga kailanganing tulong, lalong-lalo na po para sa mga pamilya na lumikas ng kanilang mga tahanan at kasalukuyan ay pansamantala nga po na naninirahan o nanululuyan sa mga evacuation centers o doon naman po sa mga tirahan ng kanilang pong mga kaanak o mga kaibigan. So tinitingnan po natin, binabantayan natin kung ano pa yung mga tulong na maaari po nating maipahatid. Sa kasalukuyan naman po, ang DSWD patuloy yung ating pag-stockpile ng mga food packs and non-food items. Sa katunayan po, mahigit 1.7 million yung ating national stockpile. Hindi lamang po yan matatagpuan doon sa mga affected areas, but these are strategically prepositioned sa iba't ibang panig po ng ating bansa. But we would like to mention na halimbawa po dito sa ating National Resource Operations Center at ating Visayas Disaster Response Center, doon naman po sa Cebu City, ongoing yung ating mga production ng mga family food packs. So kung kailanganin po natin ng karagdagang tulong doon sa mga apektadong lugar, dito po tayo magpapahatid. Kumusta naman po ang assistance ninyo sa mga individual at pamilyang apektado ng nagdaan na bagyong Ferdy? Well, Ma'am Nina, patuloy pa din po yung ating pag-a-assist sa mga local government units na naapektuhan hindi lamang po ni Ferdy at ni Hener, but yun din po mga pamilya na apektuhan nga po nitong southwest monsoon.
In fact, ang DSWD nakapagpahatid na rin po ng mahigit 32,000 na mga family food packs, mahigit 1,200 din po na mga non-food items na bilang tugon sa mga request ng mga local government units na humingi nga po ng resource augmentation. So ito po yung mga LGUs na matatagpuan sa Regions 2, Region 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 12, and gayon din po sa BARB. And kagaya nga po ng sitwasyon daw sa Canlaon, patuloy pa din po tayong nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para po kung may mga karagdagang tulong na may papahatid tayo ay maaari po nating maipahatid. Ito po kasi mga family food packs na nabanggit ko, ito ay nakapreposition na doon sa mga bayan-bayan, doon sa ating mga regional warehouses, and doon sa mga last miles. Ito yung last miles, pag sinabi natin, ito yung mga warehouses ng mga local government units, tapos nakapag-preposition tayo doon through the relief prepositioning agreement that we have forged with the local government units. So madali pong na-access ng mga LGUs itong mga nakaprepo na goods. Asek, sa Bagyong Hiner naman, ilang pamilya po ang apektado ng bagyo sa ngayon at mula po saang lugar ang mga ito? Well, yung monitoring po natin, ASEC Weng, kasama na yung Ferdy, Hener at Southwest Monsoon sapagkat halos pare-pareho po no, yung mga areas na naapektuhan nga po nitong tatlong weather disturbances na ito. Sa kasalukuyan, may na-monitor tayo na 580 evacuation centers na kung saan meron nga pong 18,090 na mga pamilya or mahigit 70,000 na mga katao na pansamantala nanunuluyan dito sa mga evacuation centers na matatagpuan po no, dito sa regions 2, 1, 4B, 5, 6, 7, 9, gayon din sa 8, and then 12 dahil nga po na-enhance ni Hener at na-enhance din ni Ferdy yung nga pong Southwest Monsoon dito sa may bandang kanluran ng ating bansa. Ma'am, para po sa mga apektadong individual ng Canlaon at mga bagyo, pakipaliwanag nga po kung ano itong assistance to individuals in crisis situation. Okay, ito naman pong assistance to individuals in crisis situation, isa sa mga social safety nets na ipinamamahagi ng DSWD na kung saan tayo ay nagbibigay po ng immediate assistance to families who are undergoing crisis. Alam naman po natin na ang isang disaster ay nagdudulot po ng isang krisis sa isang pamilya o sa isang individual. At kung kaya nga po ang DSWD namamahagi po tayo ng financial assistance. Case in point ay yung po may mga namatay o meron pong mga nasugatan dulot nga po nitong mga nagdaang bagyo. So ang DSWD namamahagi po ng burial o funeral assistance para po doon sa mga pamilya na may namatayan at gayon din po para sa mga nasugatan dahil nga po may mga puno na bumagsak o may mga nasira po yung kanilang mga tahanan, namamahagi rin po tayo ng financial assistance. At ito pong tulong na ito ay sumusuporta doon sa early recovery ng mga pamilyang naapektuhan. May tanong lang po ako tungkol dun sa mga relief goods na ipinapamahagi natin dito. No? Yung po bang sinabi nyo kanina na meron kayong mga na-imbak na mga relief items, so namomonitor po ba natin na kung ito ay mga okay pa o kung malapit-lapit na o malayo pa yung expiration? Tama po, ASEC Weng, meron po tayong ginagamit na tool. It's a warehouse inventory tool na kung saan namomonitor natin yung age noong pong mga family food packs na nating naiproposition. At once na-flag po ang DSWD kapag near expiry na yung mga goods, tinatanggal na po natin sa inventaryo at ginagamit na for other purpose na kung saan madali po siyang makukonsume. Okay, speaking po of yung AIX kanina that you mentioned, meron kayong mga sinasabi nyo burial and funeral parang incentive, no? Magkano po ito? Well, meron po tayong, tama po, Maminya, meron po tayong burial assistance na pinapamahagi para sa mga pamilya na kung saan may mga namatay po na miyembro dulot nga po ng disaster. So, depende po doon sa assessment ng social worker yung ipinapabahagi nating burial assistance. Tinitingnan din po yung kakayanan ng isang pamilya o individual to shoulder yung mga expenses. So, tinitingnan din po yung may mga socio-economic indicators na tinitingnan. But outright cash po, it ranges from 1 to 10,000. Pero kung halimbawa po humigit sa 10,000 pesos,
yung gastusin sa funeral parlor o dun sa service provider, namamahagi na po tayo ng guarantee letter for that. Okay, Asek, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayang apektado ng bagyo at bulkang Kanlaon. Well, unang-una po, on the part of the Department of Social Welfare and Development, nais po nating banggitin na patuloy po tayo makikipag-ugnayan sa ating mga partners, particularly the local government units, para nga po ma-augment natin yung mga resources ng mga local government units at magtulong-tulong na i-provide yung pangangailangan ng ating mga kababayan na apektuhan. Lagi po nating ina-assure ang ating mga partners that the DSWD is ready to provide augmentation support. As we continue to respond, we continue to stockpile also para nga po masustain yung ating disaster response operations. Gayon din po, pinapaalalahanan natin lagi ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga naapektuhan ng iba't ibang mga sakuna o mga disasters na lagi po tayong mag-iingat, lagi po tayong makikipag-ugnayan sa ating mga lokal na pamahalaan, sa ating mga local officials para po matiyak yung ating kaligtasan at maiwasan po yung further damage to property and life. So muli, nagpapasalamat ang DSWD at patuloy pong makakaasa ang ating mga kababayan ng maagap at mapagkalingang serbisyo mula sa aming pong gagawin. Ganang umaga. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, Disaster Response Management and OSI Concerns Assistant Secretary at tagapagsalita ng DSWD.